Yan, 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of Okay. truth. So, starting pa lang, makikita niyo na agad yung word na study. So, study po ay imperative po yan. Lahat po ng mga believers ay required na mag-aral. Okay? Ano po ang aaralin? Siyempre, ito nga, Bible. Ito nga yung goal natin eh, yung study. So, pag-aaralan natin yung Bible, ano po word, tinatawag word of God. Tinatawag din ang Bible na scriptures. Scriptures. Ayan, word of God. Scriptures or word of truth. Word of truth. So yun po. Or the revealed word of God. Pwede na yun. The revealed word of God. So maraming ano po, yung tawag pag Bible, tinatawag word of God, tinatawag ng scriptures, tinatawag din ng word of truth or revealed word of God. So ang goal po natin ay mag-aral. And then ano yung magiging resulta? Maging workers, workman. Maging workman. So workman ay tinatawag din itong ministers, preachers, teachers, ano pa, ministers, preachers, pastors, ang dami, no? Pero ano lang yun ang tawag pa rin yun ay workman or workers for the Lord. Yung iba, tinatawag na, ayun, ambassadors. O evangelists. At marami pa, maraming ano. Pero, dito po, ay product po ito mga ito sa pag-aaral. So study na siya maging workman, workers, and then approve. A workman approved unto God. Workman approved unto God, and then a workman needed not to be ashamed. Ayan po. So we study, and then siya magiging workers for the Lord. Ano pong aaralin? Ito po, Bible, Word of God, Scriptures, Word of Truth, or revealed Word of God. Then, a workman approved unto God, a workman needed not to be ashamed. So, papaano po? So, ang ano natin ngayon is the how. Papaano ang isang workers, ministers, preachers, teachers, pastors na approve unto God at papaano din siya na hindi niya ikakahiya ang kanyang pinag-aaralan. So, ito po yung alamin natin. Doon sa binasa natin, nandoon yung rightly dividing the word of truth. Okay, rightly dividing the word of truth. So ito po yung solusyon doon. Paano mag-aaral rightly dividing? Paano
mag-minister, ganun pa rin, rightly dividing. Paano siya maging approve, rightly dividing. Para hindi siya mahihiya, ganun lang din. So, ang rightly dividing, ito po ay sa original word, tinatawag na orthotomeo. Orthotomeo. Ano bang ibig sabihin ng orthotomeo? Ito po ay ginagamit sa mga engineers, cutting the straight line. Pero, in line with our study, orthotomeo or rightly dividing the word of truth, orthotomeo, ay comparing spiritual things. So, meron tinatawag na comparison. Comparing spiritual things with spiritual. So, kumbaga, or observing the differences. So, orthotomeo, comparing spiritual things with spiritual. Ang salitang rightly dividing, hindi po literal yung paghati-hati. Yung hati-hati. Ito po ay ginagamit orthotomeo, cutting the straight line, or comparing spiritual things with spiritual. Bakit si Apostle Paul gumagamit ng term na orthotomeo, engineering term, dahil po sa kanyang background during his ministry, gumagawa siya ng yung mga tent. Yan. Yun yung tinatawag na part-time na ginagawa niya at binibinta. So, kumbaga, when it comes to measurement, ay kailangan accurate. Kaya itong orthotomeo ay defined as accurate. Yan, accurately handling or studying the word of truth. Ano pa yung ginamit correctly or rightly. Ayun po, may mga definition tungkol sa orthotomeo, accurately or correctly handle the word of truth. Yan. Sa Acts chapter 18:3, Acts chapter 18:3, doon natin ma-recognize na si Apostle Paul ay isa siya sa mga tent makers. Kumbaga mayroong group na gumagawa ng tent at isa siya doon. Kaya gumagamit siya ng engineering term. Pakibasa po Acts 18:3. And because he was of the same craft, he abode with them and wrote, for by their occupation they were tent makers. Ayan. So, ganun po. Kaya may mga term na yung ginagamit siya. At ito po yung pinaka-accurate na term na ginagamit when it comes of defending the word of truth, yung orthotomeo o rightly divided. Kasi yung context sa 2 Timothy ay mayroon pong pumunta kay Timothy na gusto nilang i-persuade or i-deceive si Timothy ng mga religious leaders that time. Kaya nandun sila Hymenaeus at Philetus, kilalang influencer. Si Hymenaeus at Philetus, kung aralin yung background, sila po yung mga influencer. Ini-influensyahan nila, sinisira nila, dinidivide nila yung group na naumpisahan ni Apostol Pablo. Kaya sinabihan ni Apostol Pablo, ito si Timothy, rightly dividing the word of truth. Basahin nyo, continue yung 16 to 17 sa 2 Timothy. Sige po. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat as that a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. Yan. Dito si Hymenaeus and
and Philetus. Okay? And their word. Kaninong word? Ito si Hymenaeus and Philetus. Inahalin tulad sa isang sakit na cancer. Yung sakit na ito, pag i-research mo, parang ano siya, yung buhay pa, pinakain na yung laman. O, parang cancer. Leprosy. Ganun. Parang gano'n. Yun yung hinahalin ko na doon kila Hymenaeus and Philetus. Na parang ano sila, parang mga virus. Parang mga virus sila. Na pag ito ay nag-penetrate doon sa mga believers, ay talagang masisira talaga yung mga believers that time. So, si Timothy bilang isa sa mga leader ni Apostol Pablo, na-convince ba si Timothy? Hindi siya na-convince doon sa mga nila Hymenaeus and Philetus dahil may alam na po niya yung katotohanan. So, ibig sabihin, through right division, ito si Timothy na dipinsahan niya yung kanyang natutunan kay Pablo, ikinumpare niya doon sa itinuturo, ini-introduce nila Hymenaeus and Philetus ay iba. Kaya, si Timothy, siya po ay established. Kaya siya po ay establish sa doktrina na natanggap ng kanyang mentor at ang kanyang mentor ay si Apostle Paul. So, si Apostle Paul, mayroon siyang mga warning doon sa mga believers dahil that time marami pong mga iba't ibang mga religious sect. Ang dami kasing religious sect during that time at ang goal nila, yung mga religious group ay iniindika nila ng mga doktrina. Kaya anong sabi ni Apostle Paul sa Romans 16, 17, 18? Romans 16, 17 to 18. Sige po. Romans 16, 17 to 18, binawarningan niya yung mga believers that time. Kasi nga katulad nila Hymenaeus and Philetus, kaya without knowing the right division, rightly dividing the word of truth, ay hindi ko madidipinsahan yung kanyang napag-aralan. Basa po, 16, 17, 18. Salute one another with an holy peace. The churches of Christ salute you. 16, doon na lang sa 18 to 19. Romans 16, 17 to 19. Sige Now po. I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches, deceive the hearts of the simple. Ayan. For your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf, but yet I would have you wise unto that which is good and simple concerning you. So yun yan, sa 17-18. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have heard, and avoid them. Diba? Yun yung sinasabi ni Apostle Paul that time kasi mayroon po mga religious group that time na gusto nilang sirain ang organization. At isa na lang sila, Hymenaeus and Philetus. So, rightly dividing the word of truth, bakit kailangan natin pag-aralan ang Bible through right division? Dahil katulad nga kay Timothy, ay madidipinsahan din natin kung ano yung ating mga natutunan. Ngayon, ito pong sinasabi din ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 3, in line with the right division, isa siya sa mga pinagkatiwalaan ng Panginoon. Kaya gumamit siya ng mga term na ganito. Aside from engineering, gumagamit siya ng term ng architect. Sa 1 Corinthians 3:10.
1 Corinthians chapter 3, verse 10. Sige. Yan, nasa? Corinthians 3:10. At ako naman, bilang nalugpasan sa kapag kayo, ang siyang naglagay ng pundasyon ayon sa kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos. Pagkatapos, iba naman ng lugar ang magpapatuloy kayo ng gusali. Ngunit kailangan maging maingat ang Alright. So according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder. Sino po yun na tinaguri ang wise master builder? Si Apostle Paul. Okay, he laid the foundation. Sabi niya dito, as a wise master builder, I have laid the foundation and another build it thereupon or thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. So si Apostol Pablo ay isa siyang builder o wise master builder. So sa original word, ang wise master builder ay architecton. So siya ay since na siya yung nag-lay ng foundation, ay tinawag din siyang wise master builder. Ayan. Kaya pala gumagamit siya ng mga term na ganon in line with his ministry, using doon sa mga natanggap niya, ay ginagamit niyang illustration yon para sa mga audience maunawaan nila kung anong ibig sabihin. Kung baga, yung illustration na gano'n ay yung napakagandang illustration that time. Okay, sa mga architect, hindi na pwede sa mga architect, di ba? Gumagawa sila ng mga plano ay calculated lahat yun. Okay, mayroong calculation yun. Hindi pwedeng sumubra, dapat tama lang. So, kaya gumagamit siya ng mga ganon, wise master builder. So maraming builder, pwede tayong mag-build, pero pwedeng maraming sayang sa ginagawa natin, pwedeng may kulang. Kaya sa mga builder, ay mayroong calculation. Dapat nasusunod yung measurement sa ginagawa nila. Pag hindi, kaya nga may mga binabagbag na mga building struktura dahil hindi nasunod ng tama. So ganun din po sa time na kung saan sa pag-aaral, may mga pag-aaral, lalo na sa time ni Apostle Paul, na hindi accurate. May mga teaching na ini-introduce that time na hindi talaga yun yung tama. So Apostle Paul introduces this kind of method, how to study the scripture. Alright, so rightly dividing the word of truth, our Bible ay considered as word of truth. Okay, word of truth. Ito po. From Genesis to Revelation, halimbawa, ito yung Genesis. Okay, mag-ano lang tayo ng guide. Tapos, here, Revelation. Hindi script, Pastor. Ha? Hindi script. Oo. So, assuming na, straight line. So, the word of truth from Genesis to Revelation. Yan po ay word of truth. Outside doon, sa 66 books, di ba may mga additional. Hindi na po i-considered na part ng word of truth kasi ang word of truth ay Genesis to Revelation. Yung Bible natin, yung lang, wala na po iba pa na additional doon sa Bible. Hindi pwedeng may maidagdag doon, hindi pwedeng may maibawas doon. Dapat kung ano yung nandun sa Bible, yun po ang kailangan natin aralin. Okay? So,
Since na ito ay comparing spiritual to spiritual, ang Bible po natin, ang daming spiritual teaching. Ang daming mga spiritual teaching na kailangan ng comparison. Ngayon, ito po ay na-derive to another word na diario. Sa diario, ibig sabihin, Genesis to Revelation ay divided into parts. So meron pong tinatawag na division. Divided into parts. So mayroong part dito po, dito rin, at saka dito, sa last. Ngayon, anong tawag sa part na ito ayon kay Apostle Paul? Ephesians chapter 3, chapter 2, verse 11 and 12. Ephesians 2, 11 and 12. Pakibasa po kung anong tawag sa part na ito. Sige. Kaya alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y pinanganak ng mga hintil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahon, iyon, iwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nagbabatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy, nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil Sa inyo, Nebuchadnezzar. Yan. Yan, Okay. So noon, ito noon, time pass. So time pass. Okay, ito yung tawag dito po ay time pass. Ngayon, na-describe dito sa time pass, mayroong dalawang group pinag-uusapan ang Israel na tinatawag circumcised. Sila yung tinatawag na circumcision. Dito sa Bible po, pag may mabasa ng circumcision, ay referring to sa Israel, sa mga Israelites. And then, uncircumcision, the Gentiles, G2D. So the Gentiles, yung isang group. So Gentiles, yung isang group. Ang tanong, magkakasama ba yung dalawang group na ito under the time pass? Ayon sa binasa natin, hindi, di ba? Kaya sa verse 12, ang mga Gentiles ay ano sila, yung description sa kanila, without God, without Christ, ayan, at saka luho. Tinatawag din silang strangers, no? At saka aliens. At marami pa na description sa mga Gentiles. So, ang Israel, sila yung covenant people. Ang Israel, sila yung covenant people. Tinatawag din silang holy nation. At saka peculiar people. And then royal priesthood. Royal priesthood. Marami po na description sa kanila. Ang tanong, magkakasama ba sila tayong pass? Hindi. Ilan bang tribo ang Israel? 12 tribes. 12 tribes po ang Israel. Ibig sabihin, lahat ng hindi kasama sa tribo ng Israel ay tawag Gentile. Since tayo ay hindi kasama sa 12 tribes ng Israel, under the time pass, dito tayo, Gentiles. Mayroon tayong opposite na direksyon. Kumbaga, iba yung direction natin kumpara sa mga Israelites. Tayo without God, without Christ, no hope. Saan pupunta ang mga without God, without Christ, no hope? Ang Panginoon naghanda po ng lake of fire. So, under the time pass pala, kung tutuusin, ang daan natin dito, papunta dito po sa lake of fire. Kasi nga, wala tayong Diyos eh. Diba, walang God. Walang Kristo, walang pag-asa. Saan pupunta? Ang Panginoon, meron siyang inihanda eh. Doon pa, inihanda na niya ito sa mga unbelievers.
ang description natin ito, mga Gentiles. Hindi tayo kasama sa 12 tribo. Kailan? Under the time pass. Mayroon pong tinatawag na wall of partition. Dito po mayroong tinatawag na wall of partition. So, ang Israel, sila yung may covenant. Laws, nasa kanila. Yun yung nagiging partition. Laws, mga commandments, mga ordinances, sa ano yun? Sa Israel. Kaya ang mga Gentiles na i-describe na tayo walang batas. Romans 2:14. Pakibasa po na wala tayong batas. Ang mga Hintel, ang may batas daw mga Israelites, kaya mayroon nila the wall of partition under the time pass. Basa? For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law, are a law unto themselves. So may batas ba ang mga Gentiles katulad ng Israel? Wala. Wala po silang batas. Okay? So, balikan natin mamaya yan. Ngayon, anong tawag dito sa part na ito? Basa po, Ephesians chapter 2:13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na datay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ng mga Hintil at ang mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghiwalay sa atin. Sige, hanggang 16. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga tuntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Okay, so ganyan lang ha. Dito po, yung dalawang bayan na ito noon, under the time pass, di ba, hiwalay sila? Pagdating after the death of Christ po, dito sa binasa natin, but now. Kaya itong part na ito ay but now. Kumbaga, now. Ngayon. Anong nangyari po? Under the but now, itong Israel at Gentiles, ginawang isang grupo lang. Ginawang one group. So, inalis ng Panginoon itong pader, sinasabi, wall of partition, nung siya'y namatay. So, inalis yung wall of partition na nag-divide sa dalawa. Ang nangyari po, nung inalis yan, iisang grupo na lang. Under the now program. Wala na po yung dalawang group sa time na ito. Ginawang iisang grupo na lang after the death of Christ. Kaya nga, ito po yung good news para sa atin. Di ba? Kung tutuusin, ito yung description natin. Pero sa now program, inalis ang pader, ang wall, ginawang one group. So, sabi niya dito sa 13, but now in Christ Jesus, who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ, for He is our peace, who has made both one. He has made both one. And had broken down the middle wall of partition. Ito po. The middle wall of partition between us, number 15, having abolished in His flesh the enmity, even the law and commandments contained in ordinances, for to make in Himself, itong dalawang ito, of twain one new man. Iisang group na lang. Yan. Twain one new man, so making peace. And that He might reconcile both unto God in one body
So ito po, tinatawag one human, at saka one body. Ayan. One human, one body. Na-reconcile. Paano sila na-reconcile? Doon po sa ginawa ng Panginoon, inalis yung pader na nag-divide sa dalawa at ginawang isa. Kaya dito po, sa time na ito, ang description po ay isang group na lang. Hindi katulad doon na mayroong dalawang grupo. Okay, balikan natin din yan mamaya. Anong tawag naman dito sa time na ito? Ephesians chapter 2, verse 7. Okay. So, Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon Hmm? ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kaputihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alright, so ang tawag dito ay ages. Ages to come. Sa darating na panahon. Yan. Kristo kamis. Ages to come. So, ang Bible natin ay divided sa tatlong klaseng time. Time past, time but now, and in time, ages to come. So, babalikan po natin dito, banda, before namatay ang Panginoon. Okay, before namatay ang Panginoong Jesus, ano ba yung purpose niya? Nung siya'y ipinanganak, ano ang purpose niya bago siya namatay? Actually, ang Panginoon, ang purpose nung siya'y dumating, iligtas niya ang kanyang bayang Israel. Nung siya'y dumating, actually, ang iligtas lang talaga niya, ang bayang Israel. Dahil yun po yung pangako. Basahin muna natin yung Mateo 1:21. Mateo 1:21. Sige. Nanganak siya ng isang lalaki at kapangalanan siya ng Jesus dahil iligtas niya ang kanyang bayan Ayan. sa kanilang mga Sa kanilang mga kasalanan. Sino, nung bago namatay si Kristo, sino ang kanyang bayan dito po? Tignan nyo. Israel. Kasi tayo nagiging part lang doon, dito na after his death. Ibig sabihin, bago siya namatay, ang kanyang intention, iligtas niya ang kanyang bayan. Nakuha niyo? Under the time pass, si Kristo ay naparito, iligtas niya ang kanyang bayan. Oh. Dagdagan pa natin Mateo 15:24. Nung mayroong hintil na lumapit sa kanya, sabi niya, ako'y isinugo lamang sa bayang Israel. 15:24 ng Mateo. Sinabi ni Jesus sa babae, sinugo ako para lang sa mga Israelita Oh. na parang mga trupang naiugas. So sabi niya, ang sabi ng Panginoon, ako'y isinugo lamang sa mga Israel na parang tupang naliligaw. Dito po, bago na ulitin pa, under the time pass, bago namatay si Kristo, ang tinatawag na kanyang bayan ay ang bayang Israel. Nung nagkasala ang Israel, ay dumating ang Panginoon para iligtas niya ang bayang Israel. Ano bang nangyari sa Israel? Bakit hinaalintulad sila sa tupang ligaw? Ang nangyari po sa Israel, bilang punishment, sila po ay naging alipin sa Babylon. Okay, naging alipin sila sa Babylon under kay King Nebuchadnezzar. And then, sumunod po dyan ang Medo-Persia. Medo and then Persia. Ang Israel, ganun din sinakop sila ng mga empire na ito sa Babylon. 70 years po sila under King Nebuchadnezzar. And then sumunod na sinakop ang Israel, Medo-Persia under kay Cyrus and Darius. And then, ano yung pangatlo? Greece.
Sino yung sumakop dyan sa kanila? Si Alexander the Great. Okay? And then, Rome. Ang next is Rome. So, ang Israel po, that time, sa time na ito, tinatawag silang tupang ligaw. Tinatawag silang worship. Bakit? Wala na pong naghahari sa kanila. Kasi ang Babylon, di ba Gentile ito? So, hindi, ang naghahari sa kanila, yung Gentile. Sa Middle Persia, Gentiles din. Ang Greece ay Gentile. Ang Roma, ganun din. So, ang Israel, wala na pong naghahari sa kanila. Kaya, may propesiya na mayroong darating na maghahari sa mga Israelites. At si Jesus Christ po yun. Kaya nga sa Matthew 2 verse 2, pakibasa po, hinahanap na sa yung hari ng Hudyo, the King of the Jews. Matthew 2 verse 2. Nagtanong sila, saan ba pinanganak ang hari ng mga Hudyo? Oh, Nakita namin ang kanyang bitulog sa silangan at napalito kami. ayan. Ibang sambahin siya. So, may sinasabi ba na hari ng mga Hudyo at sa mga Gentiles din? Di ba wala? King of the Jews lang. Kasi nga, ang hari that time sa ang Roma. So, since na ang Rome ay Gentile, ang Israel, naghaantay sila na mayroong maghahari sa kanila. At ito nga, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. So Jesus Christ, nung siya'y ipinanganak, iligtas ang bayang Israel. At siya ay fulfillment na maghahari sa bayang Israel. Nagawa niyo po? Yun po yung purpose ng Panginoon. Kaya, nung time na ito, ay nangangaral siya sa bayang Israel. Kaya dun sa binasa natin nga sa Matthew 15:24, ang kanyang pinangaralan ay ang bayang Israel. At idagdag natin yung Romans 15:8. Romans 15:8. Sige. Now we see that Jesus Christ was the minister of the circumcision for the Lord that to confirm the promises made unto the fathers. Yun. To confirm the promises made unto the Father. Sabi niya, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision Israel. Ibig sabihin, bago pa siya namatay, siya ay ministro ng Israel. Oh, to minister the circumcision Israel for the trust of God to confirm the promises made unto the Father. So, mayroon pong promise ng Panginoon. Kaya si Jesus Christ, yun po yung ipinadala at dala niya yung message of confirmation. Ano yung content ng kanyang pangangaral? Sa Mateo po tayo ulit. Mateo 4:17. Ano po yung dala-dala niyang ibanghilyo? Sige. As it is written, I have made thee a father of many nations. Mateo po yan, Romans 4:17. Simula mo, Matthew. 4:17. magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang iyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Alright, so ang ipinapangalan niya is tungkol sa kaharian. Kingdom. Sino po ang kanyang audience na pinangaralan tungkol sa kingdom ay ang mga Israel. Dahil ang mga Israel, sila po yung nag-aantay ng king. Hindi naman mga Gentiles, kaya yung kingdom na ito na gospel ay hindi applied sa mga Gentiles. Bakit? Sila nga yung sumakot sa Israel. Sila yung king. Sila yung nag-domain doon sa mga sa lahat sa mga Israel. Kaya pag ipapangalan ang kingdom, ang makaka-relate dyan, yung nag-aantay.
ng king at saka dominion. Sino yon? Mga Israel. So, ipinapangaral ang tungkol sa paghahari. Okay? Si Jesus Christ ipinangaral ang tungkol sa kanyang paghahari doon sa mga Israel. Nakon yung point doon? At sa time na ito, nung nagtuturo ang Panginoon, ang batas ni Moses ay nag-operate. Okay? Yung tinatawag, Law of Moses. Yan, yung sa time na ito. Kaya si Jesus Christ, nung siya nagtuturo, ay under the law. Bakit? Dahil siya ipinanganak under the law. Basahin muna natin yung Galatians 4:4. Sige po. Galatians 4:4. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So, yan po ay referring kay Jesus Christ. Siya po ipinanganak under the law. So, since siya ay under the law, siya din po ay nangangaral under the law. In Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, 17 to 18. Sige po. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Verse 18. 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be Alright. fulfilled. So, ang Panginoon ay nangangaral siya under the law dahil siya ipinanganak din under the law. So, he came to fulfill the law. So, yun po yung purpose ng Panginoon. Aside from iligtas ng kanyang bayan, isa pang purpose niya ay mag-ahari din sa Israel at kanyang tuparin ang nakasaad sa kasulatan at sinabi ng mga propeta. At sino po yung audience? Mga Israel. Nung ang Panginoon pumili ng 12 apostol, ganun din ang kanyang instruction. Pakibasa po sa Mateo 10, 5 to 7. Para makita niyo yung instruction ay parehas doon sa mission ng ating Panginoon that time. Ito? These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Ayan. Napansin niyo po yung 12 ay pinagbilinan, sinabihan, huwag pumunta sa mga Gentiles. Nakita niyo? Ang 12, bakit 12 ang pinili? Bakit 12 apostol ang pinili? Dahil sa 12 tribo ng Israel. Dahil sa 12 tribo ng Israel, pumili ang Panginoon ng 12 apostle, sila po yung mga representative doon sa 12 tribo. Kasama ba tayo doon? Hindi nga tayo part sa 12 tribes, kaya yung mga 12 apostles, sila po ay representative sa mga 12 tribo ng Israel, kaya inutusan sila, huwag pumunta sa mga Gentile. May apostol ngayon? Ha? May mga apostol ngayon. Diba, dito muna tayo sa time pass. Mamaya na yun ngayon. Okay? Sa time pass. Sa time pass, may 12 tribe at mayroong 12 apostol. At yung 12 apostol, pinagsabihan, huwag pumunta sa mga Gentile. Diba, sabi niya, this 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans, enter ye not. Sino ang pinagsabihan? Mga 12 apostol. Sino po ang nagsabi? Ang Panginoon. Ano po ang sabi? Huwag
kayong pumunta sa lugar ng mga hintil. Ibig sabihin, bago namatay ang Panginoon, under the time pass, ang mission nila, Israel. Napan niyo po? Israel po ang kanilang mission. At ano yung teaching? Saan ba sila dapat pupunta? Sa verse 6? But go rather to the lordship of the house of Israel. And then, habang sila ay mangangaral, ipapangaral po nila yung tungkol sa kaharian. Dito po sa number 7, and as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So, yun po yung kanilang ipinapangaral, katulad ng pangangaral ng ating Panginoon tungkol sa kingdom. Yun po ang gospel sa time na ito, kingdom. At sino po yung recipient ng gospel na yun? Ay mga Israelites. Dahil sila po ang nag-aantay ng king at saka yung dominion. At sila po ay under the law of Moses and even doon sa promises. Sa promise na ibinigay ng Panginoon kay Abraham. So, ganun lang din yung promise sa time na ito para sa mga Israelites. And then, may mga covenants pa ang Panginoon. Okay, mga covenants. Kaya pagpabackward tayo sa panahon ni Noah, Adam, yun po ay, ang issue ay time pass. Yun po ang program under the time pass. So, ulitin ko po ang Panginoon na parito upang mag-hire sa Israel, mag-hire sa bayang Israel, iligtas ang bayang Israel, pero ang ginawa, nireject nila ang Mesias. So, nung nireject nila ang Mesias, pinatay. Pero ang Panginoon nangako na siya ay mag-resurrect. Okay? Siya ay mag-resurrect. Yan. So, bago siya umakyat, yung mga apostles, ikinumisyon niya ulit sa Matthew 28:19. Matthew 28:19, yung bago umakyat ang ating Panginoon, ikinumisyon niya ulit yung mga apostles. Pero mas lumawak yung kanilang mission. Matthew 28:19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, all nations, kumbaga, nations dito, nation lang. Nation, Israel, isang nation, dito po, nations. So, mas dumami, lumawak ang kanilang ministry. Ministry ng mga apostles, all nations. Nakuha niyo? Dito po, nation Israel. Dito naman, all nations. Pero, bago nila gagawin yan, mayroong instruction ang Panginoon na dapat nilang antayin. So, ano yung antayin nila? Yung Espiritu. Na pag bumaba ang Espiritu, itong mga apostles ay magiging witnesses na sila, all nations. Pakibasa po sa Acts 1:8. Acts 1:8. But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses upon me, both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ayan. So, ang sinabi niya dito, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. Saan sila mag-start? Start sa Jerusalem, Judea, then Samaria,
Then the uttermost part, itong the uttermost part, ito na yung mga Gentile. The uttermost part of the earth. So, ang maganda doon, kasamang Gentiles. Unlike before, Israel lang. Pero dito po, after siyang nag-ascend, bago siya nag-ascend, ikinumission niya yung mga apostles, ang maganda doon, all nations, so lahat na pwede. Ano yung ipapangaral? Ganun lang din, kingdom. Ipapangaral nila yung tungkol pa rin sa kaharian. Kaya, ang una nilang mission, Israel pa rin. Okay, Israel pa rin ang kanilang mission. And then, last na yung mga Gentiles. Pag na-convert lahat ng Israel, wala na silang i-mission. Dahil convert na lahat. Ang next na i-mission, mga Gentiles na. That time. Okay? That time. So, anong purpose ng Espiritu? Bakit kailangan nilang antayin? Ang Panginoon kasi nangako, bago pa siya namatay, nangako na ang Espiritu na yung magtuturo sa kanila. Di ba noon si Kristo ang kanilang teacher? Nung hindi pa siya namatay? Nung umakyat ang Panginoon, ay ipinadala naman yung Espiritu na yun din ang kanilang teacher, yun din ang mag-guide sa kanila sa lahat ng kanilang gagawin. So, punta tayo dito sa John. John chapter 16 verse 7. May sinasabi ang Panginoon sa mga apostles. 16 verse 7 ng John. John 16. Pero ang totoo, para sa ikabubuti ninyo, ang pagkalis ko. Dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako alis. Pero kapag umalis na ako, papadala ko siya. Yun. So yun yung sabi ng Panginoon, na kung nandirito pa daw siya, hindi darating itong Espiritu. Hindi darating. So kung umalis siya, darating ang Espiritu. Ngayon, kung darating, ano ang gagawin? Ano ang function, work ng Espiritu? Basahin niyo po yung 13-14, John 16. 13 to 14. Ano yung work ministry ng Espiritu sa kanila pag bumaba? 10 to 14 ba, sir? John 16 pa rin, 13 to 14. Sige, basa. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, pagpapagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili kundi ang kanyang narinig. At ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa inyong harap. Ayan. Sa 14, Parangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa atin ang ipapahayag niya sa inyo. ayan po. So, pag darating ang banal na Espiritu daw, sabi niya, when the Spirit of truth is come, He will guide you. Sino po yung pinagsabihan niya? Yung mga apostles. Kasi aalis na siya eh. Ngayon, ang next na mag-guide sa kanila, hindi na si Jesus Christ kasi umakyat na siya eh. Ang banal na Espiritu na at yun po nangyayari sa Acts 2. So itong mga apostles ay pinangakuha ng Panginoon na Espiritu, banal na Espiritu na pag darating ito, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Kailan nangyayari itong sinabi ni Kristo? Dito na po sa Acts 2. After the ascension of the Lord Jesus Christ, bumaba ang Espiritu at nag-empower sa mga apostles at naging witnesses po sila, naging effective witnesses po sila. Jerusalem, Judea, Samaria, and then to the uttermost part of the earth. So yun po ang scope ng kanilang ministry. Pero start muna sa Jerusalem.
Israel muna. Israel muna. Pag hindi na-convert ng Israel, basta Israel muna. Dapat ma-convert lahat. Pag na-convert lahat ng Israel, sila ay magiging minister sa mga Gentile. Dahil yun po ang promise ng Panginoon kay Abraham. Abrahamic covenant. Okay. So, Acts 2, bumaba ang Espiritu at ano ang nagiging effect? Basahin natin Acts 2, 1-5. Yan, ano po ang nagiging resulta nung bumaba ang Espiritu? Sige. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout them out of every nation under heaven. Alright. Ganito po, during Pentecost, ayan, yung fiesta ng Israel, dito po natupad yung sinabi ni Kristo nung siya'y buhay pa, na mayroong darating sa inyo ang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa inyo, mag-guide sa inyo. Ito na nga, yung katuparan sa sinabi ni Kristo at yung sinabi din ni Propeta Joel chapter 2. So, nung bumaba ang Espiritu, ano ang nagiging effect sa mga nakatanggap? Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Bakit kailangan nilang magsalita ng iba't ibang wika? Dahil ang kanilang mission ay all mission. Hindi pwedeng isang wika lang, all nations ang pupuntahan. So, ang resulta doon, para sila ay makapag-minister, dapat alam nilang magsalita ng iba't ibang wika. At sino po ang gumawa doon para makapagsalita sila ng iba't ibang dialect? Holy Spirit. Kaya dito po, kung i-forward yung basahin, nagtaka yung iba. O, basahin nyo yung 6 to 10, para makita nyo na nagtataka sila bakit yung mga to nakapagsalita ng iba't ibang wika. Sige po. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao, namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga-Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa atin taga-Phrygia, Pamphylia, Egypto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Okay. Napansin niyo po, nagulat sila, no? First time, sa time na yun, first time na nakapagsalita ng iba't ibang wika yung mga disciples. Nagsalita sila ng iba't ibang wika. At ulitin ko po, ang purpose doon, para sila ay makapag-mission sa iba't ibang bansa. Hindi pwede na makapag-mission ang dialect mo isa. Oh. So, itong mga apostles, since na ang kinomission sila, all nations, dapat kailangan nila ng iba't ibang dialect para mas effective sila kung i-share ang Ebanghelyo. Kaya sa isang araw, alam niyo po, ang na-convert 3,000 agad. Acts 2:41. Acts 2:41. 3,000 souls added daily. Di ba? 41.
and then 47. So, yung 41 muna, ilan ang na-convert araw-araw? Sana ganun din ang body of Christ para marami makipol. Acts 2:41, sige. 2:47. Then they that gladly received his word were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls, 47. praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So, 3,000 souls added to the church. Yun yung work ng Espiritu that time. Sa tulong ng banal na Espiritu, ang daming na-convert araw-araw 3,000. O kung ilang population lang, ilang population yung Aringay? Mayroon bang 50,000? Population, 100,000. 200,000. O ilang months lang yun kung 3,000 daily. 3,000 daily. Kasi in one month, kung 3,000 times 1 month, 30 days. So, 30,000 times 30 days. So, 1 month lang yan. Eh kung i-times ka sa gawing 2 months, 3 months, baka wala pang isang taon, convert na lahat. Capture na. Okay? So, ganun ka-effective that time. That time, ganun ka katindi po 3,000 souls added to the church daily. At yun po ang dahilan na hindi po nagustuhan ng gobyerno ng Roma that time. Kasi lahat makukonvert na eh. Okay, lahat makukonvert. Kaya ang solusyon po, ayon sa decision ng higher court, Sanhedrin, patayin na lang ang mga Kristiyano. At doon lumabas itong si Saul. Saul. Na ang solusyon daw, kasi makukonvert talaga lahat eh. Makukonvert talaga lahat. Hindi nagustuhan ng gobyerno na magiging followers lahat ni Kristo. Di ba yung mga Judaizers against sila kay Jesus? So, para mapigilan yung pagdami, pag-multiply ng mga followers ni Kristo, ito po lumabas si Saul na ang gagawin po, siya yung nanguna para patayin na lang ang mga tagasunod ni Kristo. Yun yung napag-isipan nila para mapigilan yung pagdami, patayin na lang. Basahin natin sa Acts 8:1-4. Acts 8:1-4. Diba, matindi yan. Acts 8:1-4. Talagang ito si Saul, yun lang ang the only solution para mapigilan yung pagdami ng mga followers ng ating Panginoon, patayin na lang. Sige po. Acts 8:1-4. Basa? Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lubayan ng Judea, Samaria at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantalang sinikat ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya maging lalaki o babae. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita
Okay. Saan man sila mapunta. So, ano po ang nangyari kung bakit sila nagkawatak-watak? Persecute. Natakot kay Saul. At ito si Saul, nagbahay-bahay siya, house to house, na kaladkarin yung mga followers ni Kristo, papatayin at ikukulong. Hindi, matatakot talaga. Okay? Matatakot yung mga followers, kaya sila ay nagsialisan, pumunta sa iba't ibang lugar, at siyempre nagtuturo din sila sa iba't ibang lugar. Ngayon, natunugan ni Saul na may pumunta sa iba't ibang lugar, tuloy-tuloy pa rin siya, naisipan niyang puntahan. At ito nga, nung pumunta siya sa Damascus, bakibasa po anong nangyari sa Acts 9, 1-5. Acts 9, 1-5. Sige. Acts 9, 1-5. Samantala patuloy ang pagsisikap ni Saulo ng may pagnay ng mga alagad ng Panginoon. Kaya lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damascus. Upang nalagyan niya ang madalang ang sinang o babae na makagawa niya doon paanib sa daan ng Panginoon. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang tumislap sa paligid na isang nakakagulap natungkol niya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako'y si Jesus, ang iyong inuusig tungkol ng tinig sa kanya. Okay? Alright. Nakita niyo po yung nangyari. Si Saul, anong purpose niya? Bakit pupunta siya ng Damascus? Para patayin nga yung mga followers ni Kristo. And sabi nga, and Saul will wrestling out, threatenings, and slaughter against the disciples of the Lord. Went unto the high priest and desired of him letters to Damascus, to the synagogue, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. At yan po ang nangyari. So malapit na siya sa Damascus. Mayroon pong nangyari po. Ang Panginoon ay nag-appear sa kanya at nagkaroon sila ng conversation. Hindi pa kilala ni di ba ni Saul, tinatanong. Sabi niya, ako ang Panginoon. Sabi niya dito, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. Ayan po. So, sa madaling salita, ang persecutor na-convert. Ang persecutor na-convert, hindi na siya natuloy na mag-persecute. Itong si Saul ay napigilan ang kanyang masamang plano na patayin ang mga followers ni Kristo. Kaya para ma-stop ang persecution, na-convert ito. At nung na-convert, persecutor pa ba siya? Hindi. Nung siya na-convert, ay nagiging preacher. Ito pong good news. Kasi siya preacher, ipapadala direct sa mga hintay. O di ba ang good news para sa atin yan? Dahil di ba ang mga may apostol lang, mga 12 apostol. Ito po yung good news para sa ating mga hintay. Since wala tayong apostol, itong si Saul na na-convert, ipinadala sa mga hintay, kaya siya tinatawag na apostol para sa mga hintay. Pinalitan ang kanyang pangalan into Paul, a Gentile name. Kaya, ang apostol ng mga hintay, hindi yung 12,
kundi si Apostle Paul ang apostol na nating mga hintil. Nakuha niyo? Basahin natin, Romans 11:13. 11:13. Na ngayon, ang apostol ng mga hintil, ang apostol ng mga hintil ay si Pablo. Ulitin ko po ang 12 apostol para sa 12 tribo. Ang apostol po na ibinigay ng Panginoon na dati persecutor, siya ay na-convert, siya ay tinatawag na Paul na persecutor, ngayon ay apostol. Basa po, Romans 11:13. Ito naman sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Dahil ako'y apostol ninyo, ipinagmamalaki ko ang aking tungkulin. Alright. So, I am the apostle of the Gentiles, sabi ni Apostle Paul. Dagdagan pa natin sa 1 Timothy 2:7. 2 verse 7. Na siya ang apostol ng mga hintil. Sige. Timothy 2:7. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang alamat sa pagsikitawan mo maging makadiyos. 1 Timothy Ay, susunod. 2:7. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mga ngaral, Yun. apostol at tagapagturo ng Oo. mga nananampalataya at katotohanan para sa mga hindi. Uh-huh. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako So, nagsisinungaling. Sino ang apostol ng mga hintil? Pablo. Pablo. Si Apostol Pablo ang apostol natin. Whereunto I am ordained a preacher. Siya ay inordain na preacher, siya ay inordain na apostle, siya ay inordain na teacher sa mga Gentiles. Ang tanong, sino ba ang mga Gentiles? Outside the 12 tribes of Israel, Gentiles. Since hindi tayo kasama sa 12 tribo ng Israel, ang tawag sa atin ay Gentiles. Ang apostle natin ay si Apostol Pablo. Ako niyo? May tanong po ako. Sige. Ano pong gospel ang nakapag-convert kay Paul? Yung bang dati pa o yung... Walang nagturo sa kanya ng takot na sila eh. Kaya ang na-convert siya by the grace of God. Talagang na-convert siya, ang Panginoon mismo yung nag-convert sa kanya. By His grace. So wala pong gospel. Pero yung programa ay kingdom. Na-convert siya sa time ng kingdom program. Okay? Kasi programa ng kingdom. Pero siya na-convert hindi sa gospel of the kingdom. Siya na-convert by the grace of God. Okay? By the grace of God, siya na-convert. Okay? So wala pong nag-share sa kanya. Takot sila eh. Walang kahit isang nag-share kay Saul dahil natatakot sila. Yun ang purpose niya, patayin yung mga tapos na maglakas loob mag-share. So wala. Kaya ang conversion sa kanya, ang Panginoon mismo yung nag-save sa kanya. By His grace. Kaya, since si Pablo ay naligtas by the grace of God, ibinigay ngayon sa kanya yung mensahe ng grace. Di ba siya yung una? Di ba siya yung naligtas by the grace of God? Para maligtas din yung iba, ibinigay sa kanya yung gospel. Pakibasa po, Acts 20:24. Kaya ang gospel ngayon, hindi kingdom. Kasi, ang ibinigay ng Panginoon kay Pablo, kung paano siya naligtas, yun lang din ang kanyang ipapangaral. Hindi kailangan na ang Panginoon katulad ni Pablo na paisa-isa magpakita. Hindi. Si Pablo lang ang nakakita, si Pablo lang ang nakatanggap ng ebanghelyo, at yung ebanghelyo na yon na kanyang natanggap, yun din ang kanyang ipangarap. Basa po, Acts 20:24. Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang nangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain mo binigay sa akin ng Panginoon Jesus na maipangaral ang magandang balita tungkol sa buhay ng Diyos.
Yan, the gospel of grace. So dito po ay grace, gospel. Dito po, kingdom gospel. Yan po yung kailangan nila, yung kingdom gospel. Kasi nga, matagal na silang nag-aantay ng mag-ahari. Matagal na silang nag-aantay ng king. Kaya ang ipinapangaral dito po ay tungkol sa pag-ahari. Pero dito po, hindi na yun. Hindi na yun ang issue. Ang issue na po dito, kung paano maligtas ang isang tao. At kung paano naligtas si Pablo, yun lang din ang kaligtasan ngayon. Kung si Pablo naligtas by the grace of God, ganun lang din po ang mga unbelievers ngayon, sila'y maliligtas by the grace of God. So, ibig sabihin ba na ang gospel na natanggap ni Pablo ay iba sa ipinapangaral ng mga 12 apostol at maging si Jesus Christ? Yes, iba po. Ang gospel na natanggap ni Apostol Pablo ay ang gospel of the grace of God. Ano ba yung nilalaman ng gospel of the grace of God? Pakibasa 1 Corinthians 15:1-4. Yan. 15:1-4. Yan po yung nilalaman ng gospel of grace. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita dahil pinangaral ko sa inyo. Ito ang aral ninyo tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan ito ay maliligtas tayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Aliban nila hindi talaga tunay ang iyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa iyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Ibinigay sa akin, okay? Na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Pinilibigan siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya Yan na sa part, no? Correct. So, yun po yung gospel ngayon. Ang gospel ngayon po yung ginawa ni Kristo. Nako niyo, ang gospel po ngayon para maligtas ang isang unbeliever ay maunawaan ang ginawa ni Kristo sa krus. At katulad ni Pablo, siya din ay maligtas by His grace. Si Apostle Paul, siya ay naligtas by the grace of God. Nakuha? Kaya nga siya ay nagiging pattern ng mga believers ngayon para ang mga unbelievers sila'y maligtas. Si Pablo kaya chief sinner siya eh. Siya yung chief. Kung makonvert yung chief, sigurado yung mga iba makonvert din. Yung pinaka-chief ay na-convert. Kaya sa kanya ipinagkatiwala ang gospel of grace. Ngayon, yung chief na ito, siya na yung mag-relay para sa iba na katulad niya, maliligtas din. Nakuha niya? Basahin natin, 1 Timothy 1:15. Yan, 1 Timothy 1:15-16. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Oh. Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. So, napansin niyo po, sino yung chief sinner? Si Pablo. Na-convert by the grace of God. At kung ano yung ibanghilyo na kanyang ipinapangaral, yun din po ang ibanghilyo ipapangaral natin dapat. Hindi po yung kingdom. Ang kingdom po, hindi kasama yung message of the cross. Bakit? Hindi pa niya namatay eh. Kung kingdom ang ipapangaral mo ngayon, wala po yung gospel of the cross. Bakit? Ang pinang-content ng kingdom po ay tungkol sa paghahari, hindi kasama yung death ni Kristo. Nung buhay pa siya. Kaya yung mga apostol, ipinapangaral, ang tungkol lang sa paghahari dito sa Israel, hindi po yung death ng Panginoon. Kaya ang programang ito ay separate program sa kanila. So ito yung program before the world. Mayroong program before the world
inireveal niya, kanino? Kay Pablo. So, hindi connected itong programang ito. Hindi connected ang programang ito dito. Itong programa yan para sa mga Israelites. Ito yung continuation ng programa ng Israel. Nung inireveal ng ating Panginoon ang programang ito, temporary ang Israel's program ay nag-stop. Nag-stop temporary yung programa nila. Okay, nagkaroon ng diminishing. Yung program nila ay na-diminish nung inireveal ang programang ito na kung saan ang Israel and Gentiles pinagsama. Only si Apostol Pablo po, kanyang ipinapangaral na ang Israel at Gentiles ay iisa. Dito po yun sa now program. Romans 10:12. May pagkakaiba pa ba ang Israel at saka mga Gentiles under the but now program? For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call Wala upon nang pagkakaiba, pero under the time pass program po, Israel and Gentiles separate. Napanood? Ngayon po, na si Pablo yung apostol, ang Israel and Gentiles ginawang isa. Dahil sabi ni Apostol Pablo, ang batas ay tinapos ni Kristo. Kaya sa time na ito, in-explain niya na hindi tayo ilalim ng kautusan, kundi ilalim sa biyaya ng ito. Pakibasa po Romans 6:14. Romans 6:14. Okay. Sapagkat hindi na dapat magpahali sa inyo ang kasalanan, dahil kayo hindi na mamuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ayan. So yan po yung sinasabi niya. Ibig sabihin, under the now program, under sa ministry ni Apostle Paul, hindi na po batas ni Moses ang pinag-uusapan, kundi ang grace ng Panginoon ang pinag-uusapan. Ang issue dito is the finished work ng ating Panginoon, hindi na yung law of Moses. Naka, we are under grace. Ang Panginoon nag-open ng programa na nakatago sa matagal ng panahon, nakatago sa maraming panahon, ito ay inireveal kay Pablo. Ibig sabihin, ang programang ito ay mystery nung hindi pa na-convert si Pablo. Pakibasa, Romans 16:25. Romans 16:25. Sige. Purihin ang Diyos na makakapagpatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Kristo na ipinapangaral ko. Ang magandang balita niyan ay isang hiwagang malihim sa loob ng mahabang panahon. So, lihim. Hiwagang lihim na itago sa mahabang panahon. At kanino lang po inireveal? Kay Apostle Paul. Ibig sabihin, nung wala si Apostol Pablo, ito ay hiwaga pa rin. Ang tawag dito ay mystery. Nung hindi pa na-convert si Pablo, ang ito ay still hiwaga. Lihim sa mahabang panahon at na-open lang ito, nabuksan lang ito nung na-convert itong si Pablo at sa kanya inireveal ang programa. Diba? Sa kanya inireveal ang program. Sa kanya inireveal ang program ngayon na Israel and Gentiles ginawang one group. At ang gospel po ay grace, hindi po kingdom. Ulitin ko po, ang kingdom gospel ay wala pong nilalaman na mensahe ng cross. Ang mensahe po sa kingdom ay ang paghahari lang ng Panginoon sa mga Israelites. Sa mga Israel. Nireject nila ang Panginoon. In-offer ulit. Diba sa Acts 2, in-offer, offering lang yun eh.
inoffer, di ba, nireject nila. Gusto ng Panginoon ng Israel maligtas. Inoffer ulit, bago siya umakyat, inoffer ulit sa Israel yung programa, ang ginawa ng mga Israel, pinatay ang mga preacher. Kaya, ang ginawa ng Panginoon, na-convert itong persecutors, siya ay ginawang preacher, minister, apostle, para sa mga hintel at inirevent sa kanya ang hiwaga na ang mga Israel and Gentiles ginawang one group. Kaya sa time na ito, ang Israel po ay yung program ng Israel na set aside. Pakibasa po Romans 11:11. At salvation sent to the Gentiles. Romans 11:11 to 12. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, or to provoke them to jealousy. Sa 12 tuloy. Now, if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more their fullness? So, ganun po ang nangyari sa Israel. Yung program nila, nag-fall, diminish, and then salvation ay sent to the Gentiles. Salvation ay sent to the Gentiles. Mayroon pa, Acts 28:28. Acts 28:28. Patunay na ang programa ay nagbago. Di ba dati sa Israel, sa time na ito, ang program nagbago. Nasa atin po ang kaligtasan ngayon. Basta, Acts 28:28. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear. Diba? Noon, laging Israel na lang. Binasa natin nila, Israel, yung law sa Israel, yung promises sa Israel. Kaya nga ang sa atin, tayo ay without God, without Christ, no hope, aliens, strangers. But now, hindi na po gano'n. But now, by the grace of God, lahat ng maniniwala sa Ebanghelyo, sa natanggap ni Apostol Pablo na gospel, lahat po ay tatawaging katawan ni Kristo. Ang tawag po sa mga believers ngayon ay body of Christ. Yes. Diba? Body of Christ. Ito pong good news mga kapatid, ang body of Christ ay pupunta sa heaven. Hallelujah. Di ba yung mga Gentiles dapat pupunta sa lipunan? Yun yung magandang good news. Oh. Di ba dati noon, ang direksyon natin dito lang sa lipunan, tama? Yes. Ngayon po, nagbagong direksyon. Papuntang langit. Ang direksyon na po sa mga believers, papuntang langit. Hindi na po dito. Pero yung mga unbelievers, tuloy pa rin. Diretso lang. Diretso lang. Pero yung mga naniniwala na mga Gentiles, naniniwala sa gospel of grace, sila po ay pagdating ng caught up or rapture, sila ay pupunta sa heaven. Kasi nga, ang mga believers ngayon ay sinabi ni Apostle Paul, our citizenship is in heaven. Philippians 3:20. May passport na ako doon. Philippians 3:20. Citizen na tayo doon. Yeah. Our citizenship is in heaven. Hallelujah. Sige. Mamaya tayo sa heaven. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Alright, our citizenship, our conversation, tayo'y mamamayan sa heaven. Sino po ang pinagsabihin mamamayan sa heaven? Yung mga saved under grace. Yes. Yung mga naligtas under grace, pupunta sa langit. Kaya na sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace we are saved. Ephesians, basa po. 2:8 to 9. Ang salvation ngayon is by grace. Sige po. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. O di ba? Ang kaligtasan po ngayon ay totally by the grace of God. Totally by the grace of God. Kailangan nating paniwalaan yung kanyang ginawa sa cross. At once you believe, ito pang good news.
ay mayroong silyo, tatak. Amen. Okay? Ephesians 1:13. Sigurado In na. whom ye also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy So after you Spirit. believe, You the are word saved. of truth, you are sealed with the Holy Spirit of promise. At yung silyo na yan, yun po yung sign of ownership na yung tao ay papunta sa o candidate sa heaven. At yung silyo na yan, hindi na po yan mawawala. At saka hindi niya babawiin. Hindi niya babawiin yan. Hallelujah. Okay, once the person believes, oh, By loss of Once na reward. nasiluhan, silyado. silyado na yun. Okay? Permanent. Oh, permanent na yan. Permanent. Pero, anong gospel ang paniniwalaan para siya ay mayroong silyo na Gospel of the permanent? grace of The God. gospel of the grace. Paano sir kung pan? Naniniwala siya sa Christ, naniniwala rin siya sa kingdom. Eh, hindi believer yun. Pwede ba yan? Hindi pwede. Hindi pwede. Walang kang ano doon. Sigurado. Hindi ka na pwedeng sumakay sa dalawa. Malilito. Mahahakot niya, no? May Pumunta confusion. sa heaven yung ikalahat eh. Dapat isa lang. Confusion na. Chaos. Hindi pwedeng dalawa. Isa lang ang Yes, yes, yes. ano. Kasi para may pupuntahan dito, para pupunta sa heaven, ang paniniwalaan grace. Para sa pagharian ni Kristo, paniniwalaan kingdom. At yan po yung dito, i-explain ko yan mamaya. So, ulitin ko po, Jews and Gentiles, maniniwala po sa gospel of grace. Siya tatawagin one human, new creature, one body, at lahat po ng mga tinatawag one body, sealed by the Holy Spirit. Amen. At justified. Yun. Pakibasa po, Romans 5:1 and 2. Matindi. Romans 5:1 and 2. Justified or pinawalang. May court order. Being Yes. justified by Sala. faith, Oo. we have peace with God through our Lord Jesus Christ, Ay, by whom also we have access by faith unto this grace wherein we stand. O, di ba? Rejoice in hope of the glory of God. Oh, ganito no? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Romans 5:2 yun. Romans 5:1 and 2. We are justified. So, kung justified ba, ay parurusahan ng Panginoon? Hindi. 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 Nakawalang sala. Hindi. Yes, Just hindi. reward lang. Yeah. Judgment seat. So, we are justified. So, ang next dito po, after the rapture, lahat ng mga believers ay pupunta sa langit. O, basahin natin muna, 1 Thessalonians 4. 1 Thessalonians 4, we start reading 13 hanggang 18 para kung ano po makita niyo yung event doon. Kung sino ba ang pupunta sa langit. Sino ba yung mararapture? We start 13, chapter 4. 1 Thessalonians. Okay? Pinag-break sila. Pastor. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so then also which sleep in Jesus will God bring with him. Continue hanggang 18. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another. Alright, so yan po, pagdating ng rapture, ito po, ang mga namatay na kay Kristo, grace believers, ay bibigyan sila ng glorified body. Yung mga buhay pa na pagdating ng time na ito, babaguhin ang katawan. Gagawin glorified body, at lahat po sabay-sabay na pupunta sa langit. With the glorified body. Ang tanong, may ano ba, hours or
minuto, makikita ba? Tignan natin. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15, 52, 53. Sige po. Ano sign? 51, 52, 53. O kahit sa 51, 52 lang. Sige. 1 Corinthians. Makinig kayo dahil masasabihin sa inyo na sarili. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan sa isang sigla. Sa isang sislap na kasabay ng pagtunog ng huling trompeta. At sa pagtunog ng trompeta, muling bubuhatin ang mga katawan at bibigyan ng katawan hindi sa mundo. At tayo ang mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong. Ayan. So, ganun po isang kisap mata lang. So, hindi po makikita katulad ng sa movie na kung nakikita ang paakyat. Hindi po wala po sa Bible yun. Isang kisap mata, hindi mo maano yan, hindi mo ma-measure yan, isang kisap mata. In a twinkling of an eye. Wala yung sa movie. Masyado mabilis kasi Wala na. Yun yung ang rapture, ganun po ilalim tulad. Okay? Isang kisap mata, ganun lang po. metaphorical. So, pag natapos ang programang ito, di ba ang programa ng Israel hindi pa natuloy? Yeah. Kasi maghahari, hindi natuloy na maghahari ako, di ba? Kaya itutuloy po yon. Dito, continuation po ng programa ng Panginoon sa Israel. Kaya yung salvation, balik ulit sa Israel. Ngayon, sisiparate ulit yung mga Gentiles, katulad nung dati. So, ang kaligtasan na nandito sa atin, ibabalik sa kanila. Tapos yung mga Gentiles, sihiwalay ulit. Ito po yung sa atin, na Jews and Gentiles pinagsama, at ang gospel ay gospel of grace. Dito po, babalik ang kingdom gospel. Kingdom gospel, babalik po na program at mga Israel ulit yung kanilang concern. Pati law ba sa pati law, pabalik. Ha? Pati yung law, pabalik. Yung law ay ilalagay na lang sa kanilang puso at isip. Pag ang Panginoon ay maghari na. So ibabalik pero ilalagay na lang. Kasi walang nakakasunod doon. Ang gagawin ng Panginoon, pag siya'y bumalik, second coming, i-establish niya yung kingdom. I-establish niya yung kingdom, maghahari siya sa Israel kasi yun yung pangako niya at yung kautusan doon sa Old Testament na ang tao yung mag-perform, hindi kaya nilang sundin, kaya ang gagawin ng Panginoon, ilalagay na lang, kaya yun yung New Testament. Yun yung New Covenant or New Testament sa kanila. Na hindi na sila yung mag-perform katulad doon, ang Panginoon na yung gumawa, ibibigay na lang sa kanila at magagawa nila yon dahil ang Espiritu tutulungan sila mag-perform. So, bago darating ang Panginoon, sa time na ito, mayroong 7 years na lang inaantay ang Israel. Ito yung tinatawag na 7 years tribulation. At ito yung tinatawag na time ng Antikristo na magtatak siya ng 666. Mangyayari po yan dito po sa 7 years tribulation after the rapture. Ibig sabihin, ito po ay hindi pa nag-operate dahil sa programang ito. Dahil sa dispensation of grace na inirebel ng Panginoon kay Apostle Paul para sa lahat, Jews and Gentiles, na maniniwala sa Ebanghelyong ito ay sila'y magiging part sa heavenly program. At pag nag-close ang programa ito, ibabalik yung programa ng Israel na hindi natuloy. Ito po may 7 years na lang para ang Panginoon ay babalik
for the second time para sa Israel, pero mayroong 7 years. Ang 7 years na ito yung tribulation. Great Tribulation. Napakatindi po ang Great Tribulation. Ito yung i-describe sa Book of Revelation. Kung nabasa yung Book of Revelation, nandun po yung description ng tribulation. Ngayon, ang mga believers ba ay nadaan sa tribulation or wrath ng Panginoon? Ayaw po. Okay, basahin natin. Romans 5:9. Romans 5:9. Sige po. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Alright, Him. so rapture muna bago ang wrath. Dagdagan pa natin kung tayo ba talaga ay dadaan. 1 Thessalonians 5:9. Kung tayo ba ay appointed to wrath. Sige. First Thessalonians 5:9. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng ligtas. So hindi tayo itinalaga para parusahan. Di ba? We are saved by His grace. So hindi tayo itinalaga para parusahan. Hindi tayo dadaan, ang church, the body of Christ, ay hindi dadaan sa Great Tribulation. E paano kung sasabihin lang, ay dadaan kami, huwag nyo na sila pigilan. Hayaan mo na. Okay? Pero ang church, the body of Christ, Doon sila masaya. ay hindi po appointed to wrath. Ang church, the body of Christ, ay justified. Hindi po kailangan parusahan. Kasi may nag-explain yan kaya, para dyan daw makita yung tunay na pananampalataya. Oo. Okay? So wala pong hindi po ganon. We are already sealed. Hindi po kailangan dumaan dito para kung sino yung mag-survive, siya yung ligtas. Kung sino yung mananatiling tapat hanggang wakas, siya yung ligtas. Dito po sa Great Tribulation yan. Basa po, Mateo 24:13. Mateo 24:13. Ang salvation under sa 7 years tribulation ay gagawin pa lang. Kung sino mag-survive sa Great Tribulation, silang maliligtas. Hindi po? But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Yan, kung sino yung mag-endure dito sa Great Tribulation, sila po yung saved. Dito po sa Grace Program, we are already saved. Di ba? Past tense din eh. Doon, gagawin pa lang. Whosoever endured to the end shall be saved. Future. Hindi pa tapos. Dito po, under the dispensation of the grace of God, ang salvation ginawa na ng Panginoon, ibibigay na lang niya kung ang tao'y maniniwala. So, ibig sabihin, Pastor, yung mga makadaan po sa wrath, kahit hindi po sila believers, ligtas. Hindi po. Dapat believers tayo kasi kingdom dito eh. Yeah. Kingdom. So kung hindi sila mag-believe pa rin, hindi pa rin ligtas. Hindi pa rin sila ligtas. Sa 666 sila. Magpapamarka na yan. Hindi nga Yung unbeliever. Unbelievers, meron silang mark of 666. Hindi pa rin sila ligtas kung meron sila 666. Hindi sila nag-injure doon kasi nagtatak sila eh. Ayaw nila ng tatak ng Holy Spirit, tatak ng 666. So, ibig sabihin, Mixed teaching, Halo. kung kahit saan sa Bible, kaya kailangan rightly dividing. Ito yung, dito na tayo sa ages to come. Ito yung but now. Ito yung time pass. So, mayroong teaching under the time pass na hindi pwedeng ihalo dito. Kasi nga ito ay mystery. Inireveal na kay Apostle Paul. Ang pwedeng magsama, ito at saka ito. Kasi yung ages to come ay continuation sa programa ng Israel. Na-stop lang. O, nag-stop lang temporary. Kasi Ito yung continuation. Kaya nga, itong 7 years na ito, si Daniel kasi mayroon siyang prophecy, 490 years. Ang Panginoon daw ay babalik after 490 years.
Kaso lang, pinatay siya ano for 83 years. Ilan ang kulang? 7. O, yun po yun. Ito po yun. Ang dispensation of grace ay hindi kasama. Ilang taon na tayo ngayon? 7 years na lang ang naiwan. Ilang taon na yun? 2,000? O di matagal nang tapos kung isama ito. Hindi po kasama ng programa ito. Ang prophecy ni Daniel na ang Panginoon ay babalik, nag-stop po nung siya ay namatay, at itutuloy po after the rapture, yung 7 years, then babalik na po siya. After the tribulation, babalik na po siya. Pakibasa po, Mateo 24, Matthew 24, 29 to 31, na ang Panginoon, babalik po siya after the tribulation. Second coming po yun. Second coming para sa Israel. Matthew Diba? 24. Kaya nila yung sasabi na Matthew 24 pa sir? Yeah, 24 starts at 29 to 31. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Yan, so i-gather niya yung kanyang elect, yung Israel. Kasi mag-ahari na nga siya eh. So, i-gather ng Panginoon yung mga Israel sa kanyang pagbabalik. So, dito po sa verse 10,